Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Bali, Indonesia. Kilala ang Indonesia bilang the Land of Thousand Islands dahil ang bansang ito ay binubuo ng 17,000 na mga isla. Kilala ding pasyalan sa Indonesia ay ang mga nagagandahang beach sa Bali, Mount Bromo at Lake Toba. Sa Indonesia nga, isang katawan ng lalaki ang natagpuan sa isang palayan. At ayon sa mga reports, ang mastermind umano ng krimen ay ang mismong asawa ng lalaki. Ang mga labi ng lalaki ay kinilalang kay Robert Kevin Ellis, 60 years old. Si Robert ay isang British-Australian at milyonaryong businessman. Lumaki si Robert sa Otara, New Zealand, pero kalaunan ay nagdesisyon siyang manirahan sa Australia. Taong 1986, si Robert ay nagbakasyon sa Indonesia. At habang nandun siya, nakilala niya si Juleika Nur Aini o mas kilala bilang Ann, 45 years old, at isa ngang Indonesian. Si Ann ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pero ayon sa kanyang mga kaibigan, malaki ang ambisyon nitong yumaman. Katagalan nga, nagkaroon ng relasyon sina Ann at Robert at taong 1989 ay nagpakasal nga ang dalawa. May dalawang naunang anak na si Robert sa una niyang asawa. Sila Robert at Ann naman ay nagkaroon din ng dalawang mga anak. Mula Australia, sina Robert at Ann ay lumipat sa Bali, Indonesia at doon na permanenteng nanirahan. Nakatira silang mag-asawa sa Emerald Villas, isang luxury complex sa tabing dagat ng Sanur. Ang mag-asawa ay nagmamay-ari ng mga ilang negosyo sa Jakarta at Bali. Kabilang na nga dito ang isang telecommunications company, isang diving company na Bluefin at mga hotel. Kabilang din noon si Ann sa mga charity works at active siya sa mga community-based organizations sa kanilang lugar. Maayos naman ang naging relasyon ni Ann at Robert. Tumagal nga ang kanilang pagsasama ng almost 25 years. At dahil pareho namang nagtatrabaho ang dalawa para sa kanilang mga negosyo, nakakakuha pa ng ekstrang pera si Ann ng 398 million Indonesian rupiah o 1.4 million pesos na allowance mula sa asawa. Pero taong 2014 ay unti-unting nagkaroon ng problema ang mag-asawa. Ayon sa mga balita, may ibang babae si Robert kaya nagsimula siyang iproseso ang divorce niya kay Ann. Tinitipid na din umano ni Robert ang kanyang asawang si Ann at binibigyan niya na lamang ito ng 200 million Indonesian rupiah o 714,000 pesos kada buwan o halos kalahati ng una niyang natatanggap. Sa tuwing hihingi daw si Ann ng dagdag na allowance ay nagagalit daw si Robert. Ayon kasi kay Ann, naghihirap nga ang kanyang pamilya sa probinsya kaya kailangan niyang tulungan ang mga ito. Sa kanilang divorce, magiging 50-50 ang hatian ni na Robert at Ann sa lahat ng kanilang mga ari-arian. Pero nang mga panahon na iyon ay ayaw pag-usapan at ayaw pumayag ni Ann sa magiging hatian. Nalaman kasi ni Ann na si Robert ay nag-apply na at malapit nang makuha ang kanyang permanent residency sa Indonesia. Ito ang magbibigay ng daan kasi kay Robert para magkaroon na siya ng kanyang mga negosyo at mga ari-arian sa kanyang sariling pangalan at hindi na kailangan pang ipangalan kay Ann. Ang lahat kasi ng naipundar ni Robert ay nakapangalan pa noon kay Ann dahil ayon ito sa batas ng Indonesia. Bawal magmay-ari ang isang dayuhan ng ari-arian o mga negosyo. Ikinagalit ito ni Ann dahil alam niyang kung matutuloy ang divorce
at makukuha na ni Robert ang kanyang permanent residency, ay posibleng mawala sa kanya ang lahat. Kaya naman, dito na pilinano umano ni Anne na ipapatay ang asawang si Robert. October 17, 2014, kinausap ni Anne ang kanyang mga kasambahay na sina Feli at Yani. Sinabi niya sa dalawa ang kanyang masamang balak laban sa asawang si Robert. Agad naman pumayag ang dalawa sa plano ni Anne. Isa nga sa mga boyfriend ng kanyang kasambahay ang nakaisa sa masamang plano ni Anne, at ito nga ay si Ariel. Kinuha ni Anne si Ariel para maghanap ng papatay kay Robert. Pinakilala nga ni Ariel ang 4 pang mga lalaking sina Martin, Denny, Johan at Adolf kay Anne. Nag-offer si Anne sa mga lalaki na kapag natapos nila ang trabaho ay babayaran niya ang mga ito ng 223 million Indonesian rupiah o 800,000 sa pesos. Ang pangyayari, October 19, 2014. Dumating sina Ariel, Martin, Denny, Johan at Adolf sa bahay ng mag-asawa, pero wala pa noon sa bahay si Robert. Pumasok naman ng guest room si Anne habang hinihintay na umuwi ang asawa. Sina Feli at Yani naman ay lumabas ng bakuran para kapag dumating si Robert ay kunwari silang naglilinis ng bakuran. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na nga si Robert. At nang nasa kusina na ito, ay agad siyang hinila ni Denny at ni Martin at doon na nga sinimulan siyang pagsasaksakin. Ang ibang lalaki naman ay nakaantabay lang kung sakaling manlaban si Robert. Sina Feli at Yani naman ay nasa labas nga at hawak-hawak ang aso ni Anne para patahimikin habang nangyayari ang krimen. Matapos ang maraming saksak na natamo, ay agad na namatay si Robert. Umakyat naman si Martin sa guest room kung nasaan si Anne. Kumatok ito at sinabing, "Ma'am, tapos na ang trabaho." Pagkatapos ng krimen, ang mga kasambahay na si Fel at Yani ay sinakay nga sa kotse ang mga labi ni Robert. Kasama ang 5 lalaki ay nag-drive si Anne papunta sa isang palayan kung saan nila iniwan ang mga labi nito. Matapos nga maisakatuparan ang balak, sila ay naghiwalay-hiwalay at agad na tumakas ang 5 mga lalaki. Si Anne naman ay umuwi sa kanilang bahay na parang walang nangyari. October 21, 2014, natagpuan ng isang magsasaka ang mga labi ni Robert sa isang palayan. Dahil dito, agad siyang tumawag ng mga pulis. At nang dumating ang mga pulis, ang mga labi ay dinala sa isang ospital para ma-autopsy. Sa autopsy nga ay lumabas na ikinamatay ng mga labi ang kanyang mga tinamong saksak. May nakita ding mga pasa at sugat dito. Indikasyon na hindi na nakapanlaban pa ang biktima. Napansin ng mga pulis ang isang cellphone na umiilaw at nagre-ring. Tinatawagan pala noon ni Anne ang cellphone ni Robert. Basa na ang cellphone pero na-recover ng mga pulis ang SIM card nito. Doon nila na-trace na ang cellphone ay pag-aari nga ni Robert at ang tumatawag ay ang asawa nitong si Anne. Agad nilang pinuntahan ang bahay ni Anne at Robert. Nang makarating nga ang mga pulis sa bahay, nakita nilang relax na relax lang si Anne at nanonood ng TV. Nang sabihin nila kay Anne na patay na ang asawang si Robert, ay hindi daw ito mukhang nagulat. Chinek nga ng mga pulis ang buong bahay at nakita nilang may maliliit na bakas ng dugo sa paligid. Kaya agad na naisip ng mga pulis na doon nangyari ang pagpatay kay Robert. Dahil dito, hinalughog ng mga pulis ang buong bahay maging ang sasakyan ng mag-asawa. Sa loob nga ng sasakyan ay nakakita din sila ng mga bakas ng dugo. Tinanong ng mga pulis si Anne kung may alam ba siya sa nangyari sa kanyang asawa.
Agad namang umamin si Anne na siya nga ang nagplano ng pagpatay kay Robert at humingi nga daw siya ng tulong sa boyfriend ng isa sa kanyang mga kasambahay. Dahil dito, inaresto si Anne, kinasuhan ng premeditated murder at ikinulong. Nagsimula naman ang mga pulis na hanapin ang iba pang mga sospek at kasabwat sa krimen. October 22, 2014, nahuli ng mga pulis ang mga kasambahay na sina Feli at Yani sa isang palengke. Agad namang inamin ng dalawa na mayroon silang naging parte para itago ang labi ni Robert. Kaya sila ay kinasuhan ng concealment of body at agad na ikinulong kasama ni Anne. October 23, 2014, ang mga anak ni Robert at Anne na nasa Australia dahil nag-aaral ay umuwi sa Indonesia para mag-asikaso sa nangyari sa kanilang tatay. Lubos na nalungkot sina Peter, 23 years old, at John, 19 years old sa pagkamatay na kanilang ama. Kwento ni Peter, ng araw na mamatay si Robert, tinext pa niya noon ang kanyang nanay na si Anne at tinanong dito kung nasaan ang kanilang tatay dahil may kailangan sila dito. Sumagot daw si Anne na wala sa bahay si Robert at kapag dumating nga ay sasabihin niyang hinahanap siya ng kanyang mga anak. At pagkatapos nga ng 2 araw nang malaman nilang patay na ang kanilang ama, ay tinext muli ni Peter ang kanyang nanay at tinanong na, "Totoo ba ma'am ang nangyari kay dad?" Umami naman si Anne na siya nga ang mastermind sa pagpatay sa kanyang asawa. Ayon kay Peter, ang dami kong tanong na hindi nasasagot tulad ng bakit niya papatayin ang tatay namin at kanyang asawa. Wala naman itong ginawang masama. Sinabi ni Peter at John na gusto nilang mabigyan ng hustisya ang kaso kahit na ang ibig sabihin nito ay posibleng mahatulan ng kamatayan ang kanilang sariling ina. Ibinurol naman sa tabi ng kanilang bahay si Robert. Ayon sa mga balita, plano na magkakapatid na dalhin sa New Zealand ang kanilang tatay at doon ilibing kung saan nakatira ang isa pa nilang kapatid sa ama. Sinubukan din nilang makausap si Anne pero itinuro lang sila ng mga pulis sa abogado nito. October 24, 2014, nahuli ng mga pulis si Ariel habang patakas ito sakay ng isang barko papunta sa ibang isla. Nang maaresto, inamin ni Ariel na kasama nga siya sa pagpatay pero ang sumaksak daw ay si Martin. Nakita nga ng mga pulis ang pera na ibinayad ni Anne kay Ariel. Sinabi niya sa mga pulis ang iba pang mga sospek at kasabwat. At dahil dito, kinasuhan si Ariel ng murder at ikinulong. November 4, 2014, nahuli ng mga pulis sina Denny at Johan na nagtatago sa isang probinsya. Tanghali nga nang makarating ang mga pulis sa lugar. Naalerto sina Denny at Johan na may paparating nga ng mga pulis dahil sa tahol ng mga aso. Kaya naman nagtago sila sa damuhan, hawak-hawak ang kahoy na may lason bilang pangprotekta sa kanilang mga sarili. Pero isa sa mga pulis ang nakakita sa mga sospek. Napilitan ang mga pulis na barilin ang dalawa sa binti para hindi na ito makatakas pa. Agad silang dinala sa presinto, kinasuhan ng murder at ikinulong. January 19, 2015 naman, naaresto ng mga pulis si Adolf sa kanyang bahay. Pinalibutan ng mga pulis ang kanyang bahay, kaya nagtangka itong dumaan sa kanilang kusina pero siya ay nahuli pa din. Lasing si Adolf ng datnan ng mga pulis. Dinala siya sa presinto, kinasuhan ng murder at ikinulong din. January 20, 2015, naaresto naman ang huling suspect na si Martin. Siya ay nakita sa kanilang bahay at nagtatago sa isang cabinet. Pero may isang pulis na nakakita sa paa ni Martin na nakalitaw sa cabinet. Kaya naman binaril ang kanyang paa para hindi na siya makatakas. Pinaniniwalaan nga na si Martin ang leader ng grupo.
Dinala din siya sa presinto, kinasuhan ng murder at ikinulong. January 22, 2015 ang unang trial sa kaso laban kay Ann at sa kanyang mga inutusan. Inamin ni Ann na nagawa niya ang krimen dahil gusto niyang makuha ang lahat ng yaman ng kanyang asawang si Robert. Pero sa trial, nag-iba ang statement ni Ann sa totoong mga nangyari. Ayon sa kanya, nakita niya ang grupo ni Martin na nakatambay daw sa isang property na pag-aari nilang mag-asawa. Doon niya sinabi kina Martin na may problema siya sa kanyang asawa. Sinabi ni Ann sa mga ito na siya ay niloloko ni Robert at hindi siya binibigyan ng pera kahit na nagtatrabaho naman siya sa kanilang business. Sumagot naman daw si Martin na sila ay mga problem solver at sila na nga ang bahala kay Robert. Pero idiniin daw ni Ann na sinabi niya kina Martin na huwag sasaktan si Robert, takutin lang at pagsabihan na dapat ay hindi niya pinagdadamutan ng pera ang kanyang asawa. Nasa guest room nga daw siya na mangyari ang krimen at kinatok na lang siya ni Martin para sabihing tapos na ang trabaho. Nang bumaba nga siya, laking gulat daw niya nang makita na lang ang kanyang asawang wala ng buhay. Tinanong daw niya si Martin kung bakit hindi nito sinunod ang mga plano. Sumagot lang daw si Martin na nanlaban daw kasi si Robert. Natakot na si Ann matapos ang mga pangyayari dahil pinagbantaan na siya ni Martin na sumunod na lang sa gusto niya o kung hindi, siya ay papatayin din. Kaya naman sinabi ni Ann sa korte na ang tanging naging partisipasyon lang niya sa krimen ay ang pinag-drive niya ang mga sospek dahil hindi sila marunong mag-drive ng automatic na sasakyan. Ilan naman sa mga kaibigan at kapitbahay ng mag-asawa ang tumistigo sa korte. Ayon sa kanila, mapera si Ann na punong-puno ng alahas sa katawan at laging mamahalin ang mga gamit. Marami ding cellphone at iba't ibang credit cards ito. Nakay Ann na daw ang buong kontrol ng negosyo nilang mag-asawa, lalo na ang diving company. Kaya naman, hindi umano totoo na siya ay tinitipid ni Robert. Ayon pa sa isang malapit na kaibigan ng mag-asawa, kapag tinatanong nila noon si Robert tungkol sa diving company, sasabihin lang ito na magandang business yon, pero pinaubaya ko na kay Ann dahil sa kanya yon. Marami ding nagsasabi na mabait na tao si Robert at mapagbigay. Lumalabas din sa korte na malapit na ngang makuha ni Robert ang permanent citizenship sa Indonesia at nagbabalak pa itong magpatayo ng fish processing business. Nagsalita naman ang dalawang maid ng mag-asawa na sina Feli at Yani sa korte. Ayon sa kanila, si Ann talaga ang mastermind at nagplano ng pagpatay kay Robert. Ang utos talaga ni Ann ay ipapatay ang kanyang asawa taliwas sa sinabi niyang tatakutin lang ito. Nagawa lang daw ng dalawang maglinis at tumulong na maitapon ang mga labi dahil natakot sila kay Ann kung hindi sila susunod. Ang mga lalaking suspect naman ay umamin sa krimen at tinuro nga si Ann bilang mastermind. Sa trial, hindi pinansin at kinausap ng magkapatid na Peter at John ang kanilang nanay. Para kasi sa kanila, mahirap tanggapin na wala na ang kanilang tatay nang dahil mismo sa sarili nilang nanay. At noong February 5, 2015 nga, ay hinatulan si Ann ng 12 years na pagkakakulong. Napaiyak na lang si Ann sa ibinabang hatol sa kanya. Sina Martin at Adolf naman ay hinatulan ng 15 years na pagkakakulong. Sina Ariel, Denny at Joan naman ay hinatulan ng 12 years na pagkakakulong bilang mga kasabwat. Ang dalawang kasambahay naman na sina Feli at Yani ay hinatulan ng 7 years dahil sa kanilang partisipasyon sa krimen.
Hindi naman natuwa sina Peter at John sa hatol para sa kanilang ina. Ayon sa kanila, mababa ang 12 years para sa taong nag-utos na ipapatay ang kanilang ama. Hindi na nga nila tinuturing na nanay si Anne at hindi nila kayang mapatawad pa ito dahil nga sa ginawa nito sa kanilang ama. Hindi nga sapat ang hatol dahil may 7 tao pa siyang ipinahamak para lang sa masama niyang plano. Sinabi din ni Peter na sinisimulan na nilang magkakapatid na makuha ang lahat ng mga ari-arian ng kanilang tatay dahil hindi sila papayag na mapunta iyon sa kanilang nanay na isa daw mamamatay tao. Nagalit sina Martin at Adolf sa korte dahil bakit mas mataas ang nakuha nilang hatol kumpara kay Anne. Pero ayon sa judge, dapat magpasalamat pa nga sila na hindi bitay ang hatol sa kanila para sa pagpatay nila sa isang tao. Matapos nga makulong, lumabas pa sa mga balita na binenta ni Anne ang isang lupa para lang panggastos sa kanyang kaso. Sinubukan din niyang magpresenta ng isang peking sulat mula daw sa kanyang mga anak na humihiling nga na siya ay palayain. Naglabas din ng isang news article ang pamilya at kaibigan ni Robert na nagsasabing si Anne talaga ang nanglalalaki at hindi talaga marunong sa business ito. Minsan na nga din daw pinagnakawa ng pera ni Anne si Robert, pero binaliwala lang daw iyon ni Robert. Ayon pa sa ilang mga balita, hindi totoo na pinagdadamutan ni Robert si Anne ng pera. Hindi daw ito nangyari kahit kailan. March 2015, nailipad sa New Zealand ang mga labi ni Robert at dun inilibing. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!